Kaibigan, maganda topic natin ngayon na 5 pagkain dapat iwasan o medyo aware tayo na iiwas tayo dito kapag walang laman ang tiyan. Empty stomach. Naka-experience na kayo nito, di ba? Walang laman ang tiyan, biglang ininom o kinain to, biglang sasakit. Number 1, sobra spicy food, sobra anghang, sobra asim. Walang laman ng tiyan, ito agad ang kinain mo, mahapdi po yan. So, may tao, matibay ang tiyan, parang bakal lang tiyan, kahit ano, kaya nila kainin. Pero kung kayo ay katulad ko na very sensitive ang tiyan, mabilis humapdi, mangasim, kumulo, ayaw natin biglain ng ganito. Ha? Very spicy, wag muna, manghang. Number 2, soft drinks. Diba? Soft drinks kasi, acidic, carbonated, tapos walang laman ng tiyan mo, binigla mo, medyo mahapdi rin po to. Para sa akin, mas maganda, kumain muna kayo. Pagkakain nyo, kung ano mang kinain nyo, kumain kayo ng spaghetti, kanin, o pandesal, bago kayo uminom ng soft drinks, pwede. Pero hindi ko pinapayang matamis eh. Pero pwede po. Pero pag empty stomach, ingat sa mga nilalagay sa tiyan. Yung iba, kayang-kaya soft drinks. Depende po sa inyo. Number 3, sobrang lamig na tubig o inumin. Pag sobrang lamig, tapos walang laman ng tiyan mo, ano yan eh, sa English, nadja-jar eh. Parang nagugulat yung tiyan. Minsan nag-i-spasm, minsan masakit. Kasi nga sobrang lamig. Pati yung digestion mo, babagal. Kaya nga kung mahapdi ang tiyan natin, nag-indigestion kayo, nag-impatcho, ang payo ko, warm water or warm tea, chamomile tea, mainit na tubig, pamparelax, di ba? Warm water, mainit, pamparelax ng muscle sa katawan, kung masakit. Warm water, pamparelax din ng esophagus hanggang tiyan, nakaka-relax eh. Masakit ang tiyan, gusto mo mainit, di ba? Gusto mo lagi nakabalot. Mas mainit, mas kalmado ang muscle ng katawan at tiyan. Kaya pag binigla mo ng malamig, ay baka sumakit ang tiyan mo. Okay? Nasa sa inyo. Kung matibay kayo, kaya nyo ang cold, okay. Pero kami, mas gusto ko tong warm. Lalo na sa umaga, di ba? Number 4, pag walang laman ang tiyan, medyo ingat sa sobrang asim na prutas. Kalamansi na puro, dalandan, orange, pinya. Very healthy to, mataas sa vitamin C, maganda. Pero pwede nyo to kainin pag kumain na kayo. Pero kung ito lang ang kakainin mo, tapos walang kalaman-laman ang tiyan mo, lalo na kung medyo hilaw pa yung pinya, ang asim-asim, di ba? Yung orange mo, hindi man matamis, maasim. Tapos ito lang ang kakainin mo, baka hindi kayanin eh. Acidic na ang tiyan natin, baka mag-cause ng heartburn itong mga citrus fruits sa empty stomach. Yan o. Higher risk of gastritis and ulcer. As tulad ng sabi ko, depende po sa inyo. Kung talagang bakal yung tiyan nyo, kaya, pwede nyo subukan. Pero ako mas gusto ko sensitive dahil sa stomach. Number 5, iwasan. Ito po, alak. Any form of alcohol. Pag walang laman ang tiyan, inuna mo yung alak. Hard drinks, beer, wine, lakas ng tama nito. Kasi nga, pag ininom mo yung alak, mabilis siya ma-absorb. Pupapasok sa tiyan, pupunta sa katawan, sa liver, diba? Tapos pupunta yan sa utak. Mabilis ma-absorb ng dugo, pupunta sa utak, malalasing ka agad. I'm sure na-experience nyo to, diba? Walang laman ng tiyan, alak, malalasing ka. Hindi lang yan, hahapdi pa ang tiyan mo. Kaya ang payo ko, kumain muna. Pwede kayo kumain sa platong kanin, sa platong spaghetti. Bago mo, kung gusto nyo minom ng alak, hindi ko naman pinapayo. Pero kung iinom kayo, at least may pagkain, may alak, dahan-dahan na pag-absorb. Hindi kayo malalasing masyado. Hindi ganun kasama ang magiging epekto. So, ito yung 5 foods na dapat iwasan o bawasan. Yung pang-anim kasi, kape. Pero yung kape kasi, depende sa tao. May tao kaya naman ng kape sa umaga. Wala namang kaso. Pero para sa akin, yung iba nagiging acidic sa kape, pwede po kayo kumain ng isang tinapay o 2 tinapay, pandesal, bago uminom ng kape. Since yun lang nakasanayan na po natin. Okay?
Let's say, nakalimutan nyo, o walang laman ng tiyan, na nakain nyo to, kumain ka ng pinyang sobrang asim, sumakit ang tiyan mo. Ito gagawin natin for indigestion and heartburn. Okay, Doc Lisa? So, added problems kung madami ang kinain mo, lalong hahapdi ang tiyan mo. Kung masikip yung pantalon mo, masikip yung maong, mas mahirap din. Kung tulad nito, soft drinks, very oily, minsan mahirap din matunawan. Diba? Bawal humiga agad. Kasi lalo lang kukuluan tiyan mo, akit yung kinain mo. Ito yung sinabi kong pagkaing medyo mahapdi sa tiyan. Alak, ito fatty foods, ito sinabi ko soft drinks, diba? Masyado maasim na prutas. Ito yung mas maganda gusto ng tiyan. Mga kanin, tinapay, ito, saging, melon, watermelon, mga alkaline to eh. Ito, mga alkaline eh, watermelon, pakwan, no? Buko, yan po. Mas okay to sa tiyan. Yung mga acidic, medyo ingat-ingat tayo. Just in case sumakit na ang tiyan mo, anong home remedy natin? Ito, marami na impacho. Lagi ko sinasabi, uminom ng mainit na tubig. Diba? Yung kasing init na kaya mo. Kung gusto mo pa ma-relax, chamomile tea, nabibili ito sa supermarket, kahit anong brand, nakaka-relax, nakakakalma, bawas stress. Pwede po ang saging. Saging, kahit kalahating saging lang, sabayan mo ng mainit na tubig, mainit na tsaa, nakaka-relax din. Ito kasi tumatapal siya sa ulcer, nakakabawas ng gastritis. Depende po. Yung iba ayaw ng saging, yung iba gusto, pero para sa akin may tulong. Salabat, pwede rin na salabat. Okay? Mainit na salabat, wag lang masyado matapang. Isang home remedy na luma na po, baking soda, sodium bicarbonate. Ito yung binibigay ng mga doktor, sinaunang doktor, pagdating sa ulcer, nangangasiman yan. Pero ngayon, meron na tayong mga ibang tableta eh. Kung iinuman nito ng baking soda, konting-konti lang. Ha? Hindi pwede marami. Kasi baka magulo yung acid-base balance. Malalim yun eh. Basta hindi rin pwede sobra dami. Konti-konti lang. Pang home remedy lang po natin yan. So sana po nakatulong tong video. Ingat sa mga pagkain ganito pag walang laman ang tiyan. God bless.